Alam ko napapagod ka na sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi ang mga bagay. Na tuwing isinasantabi mo ang alinman sa iyong mga pinahahalagahan para bigyan daan o pagbigyan ng ibang tao, na wala namang pag-unawa o interes sa iyong mga pinahahalagahan, sa iyong sibilisasyon, sa iyong pagkakakilanlan, sa iyong mga batas, o sa iyong mga pamantayan, wala kang napapaligaya kahit sino. Hindi mo pinapabuti ang iyong lipunan. Sa katunayan, lalo mo pang pinapalala ang iyong lipunan kaysa dati. Lalo mong pinapalala ang lipunan kapag sinusuko mo ang pinapahalagaan mo. May nawawala sa iyo, may napapala sila. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, ibig sabihin nito na nagiging katulad na ang iyong bansa na mga bansang iniwan ng tao dahil hindi sapat ang mga iyon para tirhan noon. Kaya't isa talaga itong masamang siklo. Kung iniwan mo ang bansa mo dahil hindi yon magandang bansa, tapos dinadala mo pa rin ang parehong pagpapahalaga sa bago mong bansa dahil hindi ito katulad ng bansang pinagmulan mo, bakit mo pa ito ginagawang katulad ng dating bansa mo? Parang walang saysay. Sino ba magsasabi niyan sa mga politiko? Bakit ko sinasabi to sa'yo? Bago ko yan gawin, bigyan muna kita ng konting kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Speaker's Corner, okay? Dahil ang Speaker's Corner ay mahalaga sa pagkakakilanlan ng mga Briton o sa uri ng demokrasya na meron tayo sa Britanya ngayon. Okay, ganito nagsimula ang Speaker's Corner noong ika-18 siglo. Dating kilala ang lugar bilang Tyburn, kung saan ginaganap ang mga pampublikong bitay. Madalas pinapayagan ng mga nahatulang bilanggo na magsalita ng kanilang huling pananalita bago sila bitayin, kaya nagkaroon ng maagang kaugnayan sa pampublikong pagsasalita. Hayaan ng mga taong 1700. Ganoon ang nangyayari noon. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, naging uso ang malalaking pampulitikang demonstrasyon sa Hyde Park tungkol sa karapatan sa pagbuto, karapatan ng mga manggagawa at reforma sa parlamento. Ngayon, nangyayari ito noong 1850 sa 1866 hanggang 1877. Nagkaroon ng mararahas na sagupaan nang subukan ng mga autoridad na pigilan ang mga demonstrasyon para sa reforma. Dahil sa presyon ng publiko, napilit ang kilalanin ng parlamento ang kahalagahan ng mapayapang pagtitipon. Tingnan mo, nangyari ito halos 200 taon na, tama? Halos 200 nang nakalipas. Ipinaglaban ng mga Brito ng buong lakas ang karapatang makapagsalita sa publiko. Malinaw na hinubog nito ang makabagong Britanya. Noong 1872, itinakda ng Royal Parks and Garden Regulations Act. 1872 ang Speaker's Corner bilang lugar para sa pampublikong talumpati ayon sa ilang patakaran. Ito ay karaniwang itinuturing bilang opisyal na kapanganakan ng Speaker's Corner. Hayahalos 150 taon na ang nakalipas, mas maunlad na ang Britanya kaysa sa mga bansa ng mga taong dumarating ngayon. Halos 150 taon na ang nakalipas. Di na rin nakakagulat na Britanya ang namuno sa mundo at naging mahusay na liberal na demokrasya. Ang mga pagpapahalagang itinatag, halos 150 taon ang nakalipas, ay isinakripisyo sa altar ng multikulturalismo. Bakit ko ito sinabi sa inyo? Tingnan ninyo ang babaeng ito. Tingnan ninyo ang matapang na Britanikang babaeng ito na inatik ng isang Muslim na lalaki at tinakot siyang pugutan ng ulo sa Speaker's Corner sa pamamagitan nga pala kung saan si Posey Parker ay isang babae, si Kelly J. King. Iyan ang pangalan niya, Kelly J. Kung saan ang mga ninuno ni Kelly J halos 150 taon na ang nakalipas ay nakamit ang karapatan at pinilit ang pamahalaang Britaniko na pakinggan ng mga tao. Sino ang nagtangkang magbanta na pugutan siya ng ulo? Alam mo na, yung mga karaniwang pinaghihinalaan, mga nagpapako pa rin ng tao sa krus at nagsasabit ng tao sa crane dahil lang sa pag-awit o pagsalita laban sa pamahalaan. Alam mo na ang ginagawa ng Taliban, kaya parang 200 taon silang nahuhuli sa panahon. At iniisip ng British establishment at ng buong Western establishment na pinayayaman tayo ng mga taong ito kapag dinala natin sila sa ating mga bansa. Hi. Hello. Oo. Lumapit lang sa akin ang lalaking nasa ibaba para sabihin, hihiwain niya ang lalamunan ko. Paparating siya. So yung lalaki dito, kasama ang kanyang nakaputing t-shirt siya na may kulay abong detalye. Itong lalaking ito. At tingnan mo ito. Tingnan mo ang kapal na mukha ng mga taong ito. Pero hindi pala mukha ang tinutukoy ko. Inalakas sila ng ating mga politikong sunod-sunuran at walang gulugod sa mga Islamista.
Hindi niya alam ang mali niyang nagawa. Hindi niya maintindihan. Dapat alam ng bawat migranteng pumapasok dito na iniwan nila ang mahirap nilang bansa. Maaring bawal ang malayang pagsasalita sa mahirap pong bansang pinagmulan. Pero dito sa Kanluran, malaya naming naibabahagi ang aming saloobin. Pwede nating punahin at pagtawanan ang mga relihiyon, pati na ang sarili nating relihiyon tulad ng Kristyanismo. Pero dahil sa mga politiko nating walang paninindigan, sinigurado nilang matagal na silang nagpapakababa at naniniwala na sila na walang sinuman ang pwedeng pumuna sa kanilang pinunong mandirigma. Mula pa noong ika-7 siglo, walang sinuman ang pwedeng pumuna sa kanilang kaawa-awang relihiyon. Yan ang tunay nilang pinaniniwalaan. Lalo pang nakakaintriga ang usapan. Tingnan mo siya. Wala siyang takot. Kaya nga mga pare, dapat natin silang takutin. Kailangan nilang matakot sa sibilisasyong kanluranin. Kailangan nilang matakot sa mga batas ng kanluran. Tingnan mo siya. Ang babaeng ito ay nilalait si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsasalita pa siya ng may British accent. Diyos ko. Kita niyo ba yon mga kaibigan? Itong mga tao, kahit ipinanganak at lumaki na sa Inglaterra, hindi pa rin nila maintindihan na ang PDF na propeta mo ay pwedeng pagtawanan, pwedeng kutyain. Sa totoo lang, dahil sa ugali na to, kaya pinakainabuso ang propeta nila sa kasaysayan. Alam mo, lagi nilang sinasabi na siya raw ang pinaka at number 1 sa kasaysayan. Yung sumulat ng librong tungkol sa 100 pinaka-maimpluwensyang tao. Ewan ko kung bakit parang ginagawang autoridad yon. Si Muhammad number 1, si Jesus number 4. Paulit-ulit nila ginagamit. Sa totoo lang, si Muhammad ang madalas pagtawanan at abusuhin sa kasaysayan. Mas marami pa siyang natanggap na batikos kaysa kay Adolf Hitler. Si Adolf Hitler ay binabatikos at inaatake sa kasaysayan at politika. Pero si Muhammad ay inaabuso at pinagtatawanan dahil sa mga taong ito. At tingnan mo, pumunta pa talaga siya dito sa pulis na akala niya ay tama ang ginagawa niya. At aaminin pa niya ang ginawa niya. Sino ang nagpalakas ng loob nila ng ganito mga pare? Sino? Ang ating establishmento, ang mga kaawa-awang, traidor at taksil nating mga politiko ang gumawa niyan. Sila ang may gawa niyan. Noong pinatay si David Ames ng isang Islamist dahil sa umano'y pagbatikos niya sa Islam, na sa totoo, hindi naman talaga niya ginawa. Sa tingin ko, sinabi lang yon. Sinabi niya na dapat payagan ang kalapastanganan, no? Parang ganon. Napakabanayad noon. Pinatay siya ng isang Islamist. MP. Kasalukuyang MP ang napatay. Dapat noon pa nagpakita ng tapang ang pamahala ang British at nagbanta na hindi lang ikukulong ang gumawa nito, kundi pati mga simpatisador ay kakanselahin ng paggamamamayan at ipapadeport sa disyerto. Yan ang dapat nilang ginawa, hindi nila ginawa. At tingnan mo to, ganito na sila, kalakas ang loob na yon. Illegal para sa kanila na nandito sila. Tinatawag ng babaeng ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masasamang salita. Huwag sabihing illegal para sa kanila na nandito sila. Hindi ito illegal. Hindi ko alam kung ano yun. Tingnan mo ito, tingnan mo ito. DEI. Isipin mo kung siya lang mag-isa. Kukunin ko to para sa'yo. Tingnan mo ito, tingnan mo ang susunod na video. Nakuha ko ito sa video. Hindi, Narinig ko siya. Guys, kung ilalagay lang natin siya sa isang tabi, hindi. Kung lalayo lang tayo sa kanya ng kaunti. Pati na rin. Sarili kong paniniwala. Oo. Kaibigan. Isang kaibigan ko. Patuloy ka pa rin nagbi-video? Kaibigan yan. Lumapit lang siya at sinabi, patuloy ka pa bang magsasalita ng masama tungkol sa Islam? Papatayin kita. Sa tingin ko, totoo at seryosong banta yon. Naintindihan mo ba ang punto? Oo. Wala ka doon. Pare. Malapit na malapit sa bar. Kaya gusto ko sana. Ikaw. Malaman? Nagdulot ito sa akin ng kaba at pagkabalisa. At gusto kong pindutin ng button para makarating ako kay Bill Gould. Sige, maririnig ang banta niya sa video na ito. Tingnan natin. Nasaan sila? Nung araw na yon, nasaan sila? Oo. Oo, sige. Gagawin ko. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Hindi, umalis ka dito. Nasaan ang pulis? Sabi mo, lalaslasin niya ang lalamunan ko. Pulis, nasaan sila? Meron ba tayo? Ulitin ko, ito ang Speaker's Corner mga kaibigan.
Halos 200 taon na ang nakalipas mula nang magsakripisyo ang mga Briton para sa kalayaang magsalita sa publiko. Pagkalipas ng 200 taon, ang parehong pamahalang Britanya ay nagpasok ng mga barbarong lantaran ng pagbabanta. Kaya maaaring isipin mo, sige, Hari Sultan, baka pagbabanta lang yon. Baka nagagalit lang siya. Alam mo yon, hindi natin dapat seryosohin. Alaga ba? Tandaan mo lang nung nakaraang linggo kung kailan ang buong mundo ay nagiiyakan dahil sa insidente sa Edinburgh. Kung saan isang Scottish na tao, di umano, ay hindi naman nakamamatay, sinaksak ang 5 Muslim. Mukhang kasi, alam mo, merong isang... Alam ko maraming conspiracy theory. Pero habang sinisiyasat natin, lalo lang itong lumalabo. May nagsasabi na 2 lang sa mga biktima, ang Muslim, at 3 ay hindi. Kaya ba tungkol ito sa Islam? Hindi natin alam. Sundan na lang natin ang opisyal na kwento. Noong may isang puti na parang wala sa sarili, na basta na lang nanaksak ng mga ordinaryong Muslim sa isang pag-ataking dulot ng pot at umalma ang buong mundo rito. Ilang araw na umiiyak ang mga Muslim. Wala pang 24 na oras nangyari ito at wala namang nakarinig tungkol dito. Siya nga pala, walang nakarinig tungkol dito. Hindi ko ipapakita sa inyo ang video. Nangyari ito sa Speaker's Corner, kung saan isang Kristiyanong mang-aral ay brutal na sinaksak ng isang Islamist. Wala pang 24 na oras ang lumipas. Walang nagsalita tungkol dito. Tingnan mo. Mahigit kalahating milyong views. Itong British Muslim na babae na may lipstick na Islamist sa London ay umiiyak tungkol dito. Yung pananaksak sa Edinburgh, hindi man nang nabanggit. Parang normal na lang ito. Naalala mo ba yung lalaki? Ito ang pinuno ng grupo na nagpilit sa guro ng Batley School na magtago. Anong sinabi niya? Ano ang kasalanan niya? Pinuturuan lang niya ang mga estudyante tungkol sa Speaker's Corner at malayan pagpapahayag. At itong jihadist na ito ay sinunsol ang mga lokal niyang Muslim. Nagprotesta ng agresibo sa labas ng Batley Grammar School. Nagtatago pa rin ang guro dahil alam niya at tama siya roon kung ano ang maaring mangyari sa kanya. Itong mga may balbas mga pare, silang namumuno sa mga bansang kanluranin, lalo na sa UK. Wala ng pag-asa ang UK. At syempre, sino ba naman ang makakalimot kay Hatun Tash? Sino ba naman ang makakalimot kay Hatun Tash? Isang dating Muslim na Kristiyanang babae na sinaksak sa Speaker's Corner. Sino sumaksak sa kanya? Oo, alam mo na, isang typical na Islamist si Edward Little. Siya ay isang puting nagbalik loob sa Islam. Kaya kahit yung mga nagbalik loob, kapag nahawa sila ng virus ng Islam, nagsisimula na silang gumawa ng mga gawaing Islamista. Ang tanong ko, bakit natin ito inahayaan? Para na itong pagtataksil mga pare. Sabi ko nga, kailangan matakot ang mga Islamist na ito, ang mga jihadist na ito sa mga batas ng kanluran. At tayo, at kapag sinabi kong tayo, ibig kong sabihin lahat ng taga-kanluran, kung ikaw man ay nasa Amerika, Canada, Britanya, Australia, saan ka man, hindi natin kailangang humingi ng paumanhin. Tapos ng panahon ng pagpaparaya. Magsisimula ng panahon ng hindi pagpaparaya. Bakit natin ito kailangang tiisin? Bakit natin kailangang tiisin ang hindi nila pagpaparaya? Bakit natin kailangang tiisin ang kanilang primitibo at barbarikong ugaling taang kuweba? Bakit? Sinabi ni Karl Popper ito halos mga 70 taon ang nakalipas. Ang pagpaparaya sa hindi pagpaparaya ay hindi isang kabutihan. Pero ipinakilala sa atin ang mga label na ito at naniwala tayo dito. Tayo ay isang mapagparayang lipunan. Ano ang ibig sabihin na tayo ay isang mapagparayang lipunan? Paano naging ganito? Paano tayo napapakinabangan ng pagpaparaya? O paano nito pinapagbuti ang ating lipunan? Binabalik tayo nito nung 200 taon sa nakaraan. Kailangan mong bumalik pa ng kasing layo ng 1800 at 20 o 1830 para makakita ng ganitong uri ng karahasan sa Speaker's Corner. Pakinggan mo ito. Tingnan mo sa kabuuan, nagkakagulo na ang buong lipunan. Bakit sila ganito ka-agresibo? Tingnan mo ito. Lumayas ka. Anong gagawin mo tungkol dito? Paano? Paano naging ganito kakapal ang mukha ng mga taong ito? Noong ako'y imigrante, o siguro hanggang ngayon sa isang paraan pa rin, sumasakay ako ng tren at ginagaya ang asal ng mga tao. Naalala ko ang mga panahong yon. Hindi ko alam ang lagay ng mga tren sa Melbourne na yon. Pero dati, bago pa lang ang mga iPod, ganun na ang mga tao. Yung iba nagbabasa ng libro o nakikinig sa iPod. Walang nag-uusap, sumisigaw, o malakas magsalita sa telepono. Ito yung panahon na mga 77% ng mga tao sa tren ay mga Australiano. Rush hour, siksikan ng mga tren. Punong-puno ang mga tren.
Magkakalapit kami pero walang nagkakabanggaan o nagkakadikit. Kaya natututo ako at inaakala kong ito ang tamang asal. Alam ko sa Pakistan, kapag siksikan ng tren, babae ka man o lalaki, siguradong may manghihipo sa'yo. Sige, nagbibiro lang ako, pero binabanggit ko lang ang mga pagkakaiba. Bilang isang binatang dumating sa isang banyagang bansa at nakita ko, literal kong naisip na para itong paraiso. Ganon kalaki ang pagkakaiba ng Lahore at Pakistan kumpara sa Melbourne at Australia. Natututo ako dito, pero hindi ko maintindihan paano dumating ang mga taong ito. Akala ko galing siya sa Afrika. Galing sila sa Afrika. Ang mga taong ito ay galing sa Afrika at mayroon silang tapang sa loob nila kahit ano pa man ang dahilan. Akala nila ay tama lang para sa kanila na sumigaw at mag-ingay at gumawa ng eksena. Hindi ko kayang gawin yun. Sige na, paparating na ang nanay mo. Kung siya isang siguro, baka hindi ko magawa yon dahil lagi ako nag-aalala na magkaroon ng criminal record. Ayoko makipag-away sa kahit sino. Gusto kong maging bahagi ng lipunan ng Australiano. Gusto kong maging mamamayan ng Australia. Kaya ayoko magkaroon ng criminal record. Iniiwasan ko lahat, pero bakit hindi sila natatakot doon? Bakit hindi sila natatakot? Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit ng mga politiko ang multiculturalism laban sa sarili nilang mga tao. Sinabihan nila ang mga tao na kayo ang pinakahuling prioridad nila. At pinapanood ito ng mga tao at lalo silang nagiging mapangahas. Kaya sila ganyan. Kaya sila sobrang tapang. Kaya sobrang tapang ng taong ito. Kung kung inisip niya na, kung gagawin ko ang ginawa niya, parang hindi ko alam kung meron talaga akong video na nagpo-protesta na sobrang agresibo. Kung alam ng mga taong ito na kakansilahin ang visa nila at ipapadeport sila pabalik sa mahihirap nilang bansa kapag gumawa sila ng kalokohan, hindi nila gagawin yon. Hindi na nila isipin. Makakalimutan pa nila kung gaano nila kamahal ang kanilang propeta dahil sa huli, masaya sila. Handa akong ipusta ang buhay ko dito. Itatapon nila ang kanilang propeta kung kinakailangan para lang makapamuhay sila sa isang bansang kanluranin. Maaari nilang ma-enjoy ang mga libreng welfare payment at libreng social housing. Pwedeng pumasok ang mga anak nila sa madrasa na pinupunduhan ng buwis ng mga British. Itatapon nila ang kanilang propeta at kailangan nating idiin yon. Kailangan nating ipaalala sa kanila kung sino ang boss, kung anong mga halaga ang mapapalakad sa ating mga lipunan. Hindi ito mga Islamikong halaga. Yung lalaki ipinakita ko kanina na nagbantang pugutan ng ulo si Kelly, dapat siyang matakot sa Britanya at mga Briton. At sa palagay ko, mas malapit na ang araw na yon kaysa sa inaakala mo. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Tama. Alam mo, ang daming nangyari nito mga nakaraang taon. Maraming nangyayari. Lahat ay nag-aalala. Kami ay naging at isang totoong bata. Pero sa kabutihang palad para sa atin, Maraming mangyari. lahat ng ginagawa natin. Mali ang tinatahak mong direksyon. Saan ito gagana? Dadali natin ang kalaban bilang pinakamagandang garantiya, gaya ng dekada 50 at ika-14. O kahit bago pa nun, tingnan mo kung anong ginawa ng mga ninuno nila noong ika-18 at ika-19 na siglo. Naging karaniwan ang malalaking pampulitikang demonstrasyon sa Hyde Park, lalo na tungkol sa mga isyu gaya ng karapatan sa pagboto, karapatan ng mga manggagawa at reforma sa parlamento. Noong 1872, umurong ang pamahala ang Briton at ipinasa nito ang Royal Parks and Garden Regulations Act. Lumaban habang kaya mo pa. Lumaban habang pabor pa sa'yo ang demografiya. Sa tingin ko sa Britanya, 72% pa rin ay mga puting etnikong Briton. Mga puting etnikong Briton. 72%. Ang bilang na yan, ang porsyento ng populasyon na yan ay malaki ang ibababa sa loob ng isang henerasyon. Sa loob ng 10 taon, bababa ang bilang na yan sa 60%. At sa tingin ko, pagdating ng 2056 ang mga puting Briton ay magiging minorya na. Mababawasan sila hanggang mga 40% pagsapit ng 2056 ilang taon na lang yan. Mga 30 taon na lang mga kaibigan. 30 taon na lang. Hindi ibig sabihin nito na may panahon ka pa hanggang 2056 o 2050 hindi. Bawat taon na lumilipas, mas nagiging makapangyarihan sila. Bawat taon na natatalo ka. Bawat dekada na natatalo ka, mas nagiging makapangyarihan sila. At kailangan mong tandaan, oo,
Maaring 70% kayo, pero 20% sa kanila ay mga woke. Kayo ay minorya na. Maaring 50% na lang kayo. Maaring ang kaya mo lang kumbinsihin ay yung 50% ng puting populasyon ninyo na tumayo laban sa islamisasyon o laban sa pagsuko ng inyong bansa at kultura. Hindi ko alam kung mapapalabas ko ang video na ito dahil sa musika sa likod. Nagsama ang mga Briton at Ingles at tumindig. Diretsong laban hanggang dulo. Tapos lang digital na panahon. Hindi tayo tinutulungan ng Pransya. Nilalagay lang nila tayo sa linya, kahit wala tayong naabot. Sean, pwede ko bang kunin ang diferensya? Sa video na ito, makikita mo ang isang website. Ang galit at itim na butas ay hindi mag-code sa'yo. Napakasimple lang nito. Kapag kinlik mo ito, anyayaan kang sumali. Ilalagay namin at pangalan, lugar mo, at contact details mo. May maliit na tuldok at arrow sa numero ng telepono. Pindutin yon at piliin ang bansa mo. Saan ka galing? England, syempre. Nalilito pa rin ng iba, kaya siguraduhin tama ang ilalagay mo. Meron tayo sa makabayawok ng Britanya na binubuo ng libu-libo at libu-libong malalaking league ng mga British na lalaki. Wala ni isa ang nagpoprotesta. Tapos na, hinahanap natin ng branch at gusto natin gumawa ng pagbabago. Pero bahagi tayo nito. At hayaan mo sabihin ko sa iyo ang isang bagay ngayon. Hindi ko alam kung anong binabasa mo. Hindi ako sigurado na committed tayo dito. Hindi ako naghahanap ng pag-iwas. Ngayon, ikaw na. Nandito ako. Para sa paglalakbay. Para makaramdam ng isang bagay. Napakabilis kapag ito ay natapos na. Ang tinutukoy ko ay ang paglalagay ng 50 bangka sa English Channel, ganap na pagkontrol sa Dover, at pagkontrol sa kahit anong lungsod sa United Kingdom. Ang tinutukoy ko ay mas matinding paglaban kaysa dati. Bakit tayo umatras? Sa Belfast, na-inspire o mapagtanto na kapag lahat kasali sa komite, posible ang pagbabado. At yan ang mangyayari. Manyaring mag-sign up at magkikita-kita tayo ulit sa lalamadaling panahon. Tara na. Tingnan mo, hindi ko alam ang ibig nilang sabihin sa pagbabago. Gusto nila ng 50 bangka sa English Channel at sakupin ng Dover. Anong klase inspirasyon ang kinukuha nila mula sa mga kaguluhan sa Belfast? Tingnan mo, hindi ko alam. Kaya, hindi ko alam. Hindi tinangka ng mga ito na itago ang kanilang mga mukha. Hindi ko alam kung anong sinasabi nila, kung legal ba yon o illegal. Kung illegal yon, madali silang mahuhuli. Pero siguradong, hindi na kailangang sabihin ang mga ganitong bagay ay magiging mas karaniwan. Oo, kapag gumawa sila ng illegal, aksyonan sila ng gobyerno at isasara ang network nila. Pero pagkatapos nun, matututo rin sila. Magtatago sila sa ilalim ng lupa. Anong susunod mong gagawin? Nagbubukas ka ng panibagong labanan para lang mapuno mo. Ang United Kingdom ng mga barbaro mula sa ikatlong mundo naggalit sa lahat ng bagay na Britanya. Parang saan ang prioridad mo? Kaya hindi ko alam. Palagi kong sinasabi na ang UK ang magiging pangunahing bansa sa harapan ng digmaan ng kanluran laban sa Third Worldism.